ang matalinong tao ay marami siyang natutuklasan. Kaya pagdating sa verse 2, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. So, ang wise na tao po, hindi siya nakatutok sa temporal. Pag temporal, at lahat ng temporal dito sa lupa, wala raw yung kabuluhan. Yung mga mali-malita, walang kabuluhan yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa buong buhay natin, sabihin na natin 100 taon kang mabubuhay, ilang kilong bigas ang mauubos mo? Sa buong 100 taon. Di ba? So kahit na ikaw ang may-ari ng lahat ng bigasan, kaunti lang din ang makakain mo sa buong buhay mo. Damit, ganun din. O halimbawa, ikaw ang may-ari ng mall. Ano, kaya mo magbihis ng 10 bisis? O di ba? Ilan lang dyan ang may susuot mo. May araw, magsasawa ka na niyan. Baka mas gusto mo na nakasando na lang. Kasi gano'n ang tao, nagsasawa. So, kaya sabi ni anak ni David, Solomon, lahat ito walang kabuluhan. Ilang malita yun, ilang trilyon yung ninanakaw ng mga magnanakaw. Saan nila dadalhin yan? Ngayon, ano ang nagiging resulta sa buhay nila? Magulo. Dahil dyan. Hindi, at ang mabigat, yung pangalan nila, biro mo, nakabarong Tagalog ka, ang tawag sa'yo magnanakaw. Tapos ang nakalagay dun sa lamesa mo, honorable. Paano naging honorable ang magnanakaw? So, kahiya-hiya ang kanilang buhay. Dahil lang dito. So, kaya itong mga bagay na ito na pinagsisikapan ng tao, wala pong kabuluhan yan. Sabi ng Bible, sabi niya, anong pakinabang mayroon ng tao sa lahat ng kanyang ginagawa sa ilalim ng araw? Isang sali ng lahi ay yumayaw at ibang sali ng lahi ay dumarating, ngunit ang lupa ay nanatili. So, parang palit-palit lang ang tao. Dumating ka, may araw, aalis ka. May papalit sa'yo. Meron ba ditong aabot ng 1,000 taon? Wala. Ang iba nga, sa tiyan pa lang, namamatay na. Ang iba, 1 taon, 2 taon. So, ganun ang buhay dito sa lupa. Kaya sabi ni Solomon, nakita ko ito, wala palang kabuluhan ang buhay dito. So, si Solomon, sino siya? Siya ang pinakamatalinong nilikha ng Diyos. Meron mo, pati ibon, nakakausap niya. Naiintindihan niya ang ibon. Sabi niya, ang araw naman ay sumisikat, ang araw ay lumulubog. Ganun din, Ang routine ng pabalik-balik lang. Tayo din, ang routine ng buhay natin, pagising sa umaga, almusal, tanghalian, hapunan, tulog. Yun lang. Ano doon ang maganda? Di ba? Naging maganda lang ang buhay natin nung napasok natin itong mensaheng ito. Sabi niya, ang hangin ay yumayaon sa dakong timugan na pumipihit sa hilagaan at laging pumipihit na patuloy at ang hangin ay bumabalik uli. Ganun din. Ganun routine. Lahat ng mga ilog ay humuhugos sa dagat, gayon may hindi napupuno ang dagat. Tingnan mo. Ang daming waterfalls, ilog, puro patungong dagat yan. Pero hindi mo naman nadagdagan. Ang daming ilog sa buong mundo. Pero kung titignan mo ang dagat, parang hindi naman nadagdagan. Sabi niya, sa dakong hinuhugusan ng mga ilog, doon din nagsisihugos uli ang mga yun. So yung galing sa
sa waterfalls, na patungong ilog, patungong dagat, bumabalik din pala ito. So, ganun ang buhay. So, sabi niya, lahat ng mga bagay puspos ng pag-alapaap, hindi maisasaysay ng tao. Ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin, ni ang tenga man. So, dito sa lupa, sa totoo lang, walang kasiyahan ang buhay. Ano ba ang saya? Halimbawa, dati noon, nung bata pa ako, kasi pag may television ka noon, black and white, mayaman ka. Kaya kami, nanonood kami doon sa labas ng may TV. So, pero ngayon, nung nagkaroon na ng TV, makakasawa. Di ba? Ganun ang buhay. Madali mong pagsawaan yung mga bagay na temporal. At una, wala tayong madadala sa lahat ng bagay sa lupa. Kaya nga sinabi ni Solomon, walang kabuluhan ito lahat. Ginto, kung ang katawan mo na ipagawa mo ng singsing, pulser, isang tunilada, suot mo, mamamasyal ka, mahulap ka pa. Di ba? So, lahat yan walang kabuluhan. Sabi niya, yaong nangyayari ay siyang mangyayari. So, yung nangyari noon, mangyayari uli. Kaya sa Old Testament, yung mga nangyari noon, nangyayari sa Second Testament, nangyayari din ngayon. Kaya sabi ni Solomon, at yaong nagawa ay siyang magagawa at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Yan po ang lagi nating tandaan. Walang bago kay Lord. Maging itong pagtitipon natin ngayong gabi, sa mata ng Diyos, nangyari na ito. So walang bago. Kaya ano man ang nangyayaring kaganapan ngayon sa paligid, kay Lord tapos na yan. Kaya wag na tayong magtaka, bakit ba't ganito nangyayari? Kay Lord, before the foundation of the world, tapos na yan. Kaya hindi tayo dapat na nagtataka kasi nasabi na ng Biblia yan. Okay, now, dito po ako sa may 16. Sabi ni Solomon, ako'y sumangguni sa aking sariling puso na sinasabi ko, narito nagtamo ako sa akin ng malaking karunungan ng higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. So, siya ang pinaka matalino, marunong. Ang puso ko'y nagtaglay ng malaking kabihasnan sa karunungan. So, napalawak kasi ni Solomon ang kaharian. So, dahil marunong siya. At inihilig ko ang aking puso na makaalam ng karunungan at makaalam ng kaululan at ng kamangmangan. Aking nahalata na ito man ay nauwi sa wala. Kasi maski doon sa Trinitarian ako noon, pag hindi ka tapos ng Bible School, parang wala kang kwintang pastor. Kasi nagpapayabangan ng mga diploma ba? Pero kay Lord, hindi mo yan pwedeng ipagmalaki na alam mo. Kahit pinakamalalim na mensahe ang alam mo, pag wala kang pag-ibig, sayang yung alam mo. Kasi ang nangyayari sa pagalingan, pataasan ng revelation. Pero kung wala kang pag-ibig, sabi ni Paul, you are nothing. Ito sabi niya. At ang karunungan sa lupang ito, kamangmangan sa Diyos yan. Amen? Sapagkat sa maraming karunungan, habang dumadami ang karunungan at maraming panglawan, habang dumadami ang, sabi rito, for in much wisdom is much grief. Yes, tama.
Kasi noong araw, panahon ni Noah, ang buhay noon, katulad ni Matusela, 965 years ang edad. Meron pa kaya niyan ngayon? O ngayon, bakit maikli na ang buhay? Dahil sa imbento ng tao. Imbento ng bitchin. Imbento ng magic sarap. Kung ano-anong luto ang ginagawa ng tao. Dahil natuto nga karunungan. Yung natutunan nilang karunungan, yun ang palang pumapatay. Eroplano, mga lason. So habang dumadami ang karunungan, ang resulta sabi rito, for in much wisdom is much grief. Kapanglawan. So, useless pala. Kaya pala sabi ni Solomon, ay walang kabuluhan lahat ng bagay sa lupang ito. Sa chapter 12, lipat tayo sa 12. Verse 13. Sabi po rito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So, sa bandang huli, kasi chapter 12 na ito, bilang isang matalinong mangangaral, preacher siya Ang kanyang solusyon, ang sabi niya, dalawang sabi niya, fear God, ang una. Matakotan niya kayo sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ang buong katungkulan ng tao, nakita ni Solomon ang pinakatamang solusyon, takot sa Diyos. Tingnan niyo po ang noong panahon na although hindi naman lahat takot. Panahon ni Duterte, noong ang mga tao ay may takot, matitino. Walang umaabuso sa gobyernong maliban sa mga panakaw-nakaw na palihim. Bakit matino? May takot sila sa pamumuno ni Duterte. Nang wala na si Duterte, ano na nitsura ng gobyerno natin ngayon? Hindi ako may sabi nanonood kami ng hearing katulad katulad ni Romualdez at Saldico. Papangalanan ko na. Kasi iyon man ang totoo naman Sila yung pangunahing suspect. Sila ang gagawing witness. Anong gobyerno ito? Sila yung pangunahing suspect sa nakawan, magiging witness. Nakita nyo kung anong klaseng gobyerno ito? Bakit? Kasi yung namumuno, sablay. Pero kung sa panahon ni Duterte yan, hindi ganyan. May takot kasi noon kaya walang ang mga nakaw-nakaw noon. Malinis ang gobyerno. At maraming naipagawa sa pamunuan na yon kasi hindi uso ang kurakot noon. Ngayon, ultimo yatang barangay. So, lahat na ng nakawana ang nangyayari. Okay, so kaya ang payo ni Solomon, magkaroon kayo ng takot, lalo na sa Diyos. Kasi kung may takot sa Diyos ang tao, hindi po yan magnanakaw. Matatakot yan. Kasi, halimbawa, hindi ka man nakita ng taong bayan, si Lord nakikita ka na nagnanakaw ka sa gobyerno. So kung may takot ka sa Diyos, hindi ka magnanakaw. So bakit maraming magnanakaw? Wala silang takot. Ito pala ang tungkulin ng tao. Takot. Matakot ka sa Diyos. At pangalawa, sundin mo
Okay? Pag may takot ka na, susunod ka na. Ito pala yung tungkulin ng tao. Magkaroon ng takot sa Diyos. Kaya, halimbawa, may takot ka sa Diyos, hindi ka absent. May takot ka sa Diyos, hindi ka magnanakaw ng ikapo. Kaya bakit maraming nagnanakaw ng ikapo? Walang takot sa Diyos yan. Ganun lang kasimple. Kaya nagagawa nila yan. Wala silang takot sa Diyos. Amen. At sabi na rito, sapagkat, ito na mas mabigat, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Sabi nga ni Paul, Galatians 6:7, kung ano ang itinanim, aanihin. So, kaya magtanim ka mabuti. At mabuti ang ani. Pero pag nagtanim ka ng masama, alam nga naman na nagtanim ka ng galit. Aani ka ng mabuti. Ang anihin mo, kung nagtanim ka ng hangin, aani ka ng bagyo. Dito tayo sa propeta. Okay. Sabi po dito sa The Invisible Union of the Bride, 206. 206. Sabi po ng prophet, pero bago yan pala, dito muna sa respect. Paragraph 46. The conclusion of the whole matter is to fear God. And when you cannot have respect until you have fear. So, hindi ka anya magkakaroon ng respeto pag wala kang takot. So, ibig sabihin, pag may takot tayo, respetado tayo. Kung takot sa atin ang tao, respetado ka. Kung may takot ka sa isang tao, irerespeto mo yung tao. You've got to have fear of God. 46, respect. Now, yeah. You've got to have fear of God. Solomon said also in the Proverbs that the fear of God is the beginning of wisdom. So, ang pasimula pala ng karunungan, pagkatakot sa Diyos. Magkakaroon ka daw ng wisdom. Okay, sabi niya. The fear of God is the beginning of wisdom, sabi niya. Now, that don't mean that you're afraid of Him. Hindi naman nangangulugan takot ka sa but that means that you are giving respect. So, ang takot pala sa Diyos, yung pagrespeto mo. Hindi yung matatakot ka na baka patayin ka. Kundi, ang takot ditong tinutukoy ng propeta, yung respeto mo sa Diyos. Kaya nga, paano ka magnanakaw sa taong nirerespeto mo? Paano mo tatraydorin ang isang taong nirerespeto mo? Iginagalang mo, hindi mo gagawin yun. Kasi respetado mo yung taong yun. Ngayon, bakit maraming balimbing? Wala silang respeto. At bakit walang respeto? Wala silang takot. Ano sabi niya? Okay. But that means that you're giving respect and reverence. And when you respect God, you fear God. You fear that you might displease. Ayun. So, kaya tayo pala, ang takot natin na baka malungkot ang Diyos sa'yo. Ayaw mong mangyari na magkaroon sila ng kalungkutan dahil sa gagawin mo. At maraming Kristiyano, binibigyan nila ng kalungkutan ang Diyos doon sa hindi nila pagsunod. You fear that you might displease Him
in some way. You fear lest you will do something wrong. Ayun, doon ka na, ang kinatatakutan mo, baka makagawa ka ng mali sa Panginoon. Now, kanina, lahat ng temporal, walang kabuluhan. Ngayon, pagdating dito sa the invisible union of the bride of Christ, 65 po ito, 206. Ito ang sabi ni propeta. Life is a sacred thing. So, hindi na ito, kasi ang life, alam natin na ang nagbibigay ng buhay, lalo ng eternal life. Si Lord, at isa lang ang uri ng eternal, si Lord John. Kaya pag may eternal life ka, si Lord yan. At sagrado raw na bagay ito. So kaya nga, hindi mo ito, kung ito'y sagrado sa Diyos, huwag mo itong yung salaulain. Halimbawa, tayo ang templo. Bukod sa eternal life, pati ito, pinili din ni Lord ito na siyang titirahan niya sa lupa. So, wag mo yung salaulain. Kaya nga ako, pagkatapos ng gawain dito, may kunting pakakain ko, kunting pahinga lang, bago matulog. Wag mong pupuyatin yan. Maliban ko ang trabaho mo, pagpupuyat talaga. Pero yung pinupuyat mo sa cellphone, at pagsasalaula yan sa templo ng Diyos. Sagrado pala ito na buhay. So, ibig sabihin, gamitin mo yan sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hindi sa kung ano-anong bagay. Kasi sagrado. Sabi niya, to God, sabi niya, and it's recorded in a book. Itong buhay natin, nakarecord ito sa isang aklat. Okay? God is the author of life. Okay, so siya ang nagpasimula ng buhay. Okay? Our natural life here we have is just a perversion. Bagamat sagrado. Sagrado ito kung nandiyan si Lord. Pero yung pasimula ng pagkakaroon ni na Eva at Adan ng anak, perversion na yon. Bakit? Kasi hindi yun ang kalooban ni Lord na magkaroon ng tao sa pamamagitan ng sex. So, sabi ng prophet, perversion ang kinalagyan na buhay ng mga ninuno natin. At kasama na rin ang ating panahon, pero nagkaroon ng pag-asa sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus sa John 3, except a man be born again, he cannot see that. So, ibig sabihin, ang pag-asa na lang ng tao, new birth. Pag nagkaroon ka noon, diyan na matatawag ang pinakasagradong buhay sa lupa. Yung pagkakaroon mo ng new birth. Amen? Sabi niya, it really should be the right life to begin with, but it's perverted by the natural birth. Amen. The first life or your first union, you will join in at birth by nature, a natural act, a natural human being associated, man and woman together, associated together in sexual affair, which brought your first life here, and that's associated with sin and death. So, kaya pala tinawag ito ni Brother Branham na perversion kasi ang kapanganakan dito may kaakibat na kamatayan. Kasi ang doon sa 6th dimension, tayo po ay eternal. Bumaba tayo sa lupa, tumira tayo dito. Kamatayan po ito eh. Yung eternal pumasok sa death. Death po ito. Mamamatay ito. Pero salamat na dahil may eternal tayong representation galing sa taas, tumira dito. Kaya sinabi ni Lord sa John 15:16, you have not chosen me,
But I have chosen you. Pinili niya. Si Lord, tumira dito, pinili ito. Kaya kung nandiyan sa'yo si Lord, pinili yan ni Lord na katawan mo. Kaya wag mong salaulain yan. Manapaingatan mo yan kasi chosen ng Diyos na nasa sa'yo. Iyan ang pinili. O, ang daming tao sa mundo. Napili yung laman mo. Natirahan niya. Amen? O. Tayo kung talagang susuruin mo mabuti. Ano ba ang kwenta natin? Pasalamat tayo, tumira si Lord, pinili ni Lord na tirahan yan, doon ka lang nagkaroon ng kwenta. Sabi kanina, walang kabuluhan, lahat. So, salamat, may kabuluhan na ngayon. Pero ang tanong, saan mo naman ginagamit para magkaroon ng kabuluhan yan? Nakatawan na yan. Kasi magkakaroon lang ng kabuluhan yan kung naluluwalhati ng katawan mo, yung nakatira dyan. Hello? Ang tanong, naluluwalhati ba? Napapasaya ba natin yung nakatira? Amen? Oh. Yeah. 212. Now, ayan. It was nature associated with death. Laging kasama ang death kasi nasa temporal eh. Your first husband that had rule over you was your nature by natural birth. So ito yung una nating kapanganakan. Natural, you love the world because you are the world. Oh. Kaya pala, may mga taong mahal niya ang sanlibutan kasi bahagi siya ng sanlibutan. At itong sanlibutan ito, nagkakaroon lang ito ng separation sa tao kapag nandiyan na si Lord. Ito sa experience ko. Noon hindi pwedeng hindi ako malasing sa isang araw kasi mahirap matulog. Pero pag lasing na ako, sarap na ng tulog ko. Ngayon, kinabukasan naman, hindi pwedeng hindi ako uminom kasi pagising ko, ganyan ang kamay ko. Kasi pag alak, may alcoholic ka na, ganyan ang kamay mo. Paano ako makakapaghanap buhay? Ang hanap buhay ka, mag-painting, mag-littering. Paano ka magli-littering? Di ba? Pero pag nakatagay na ako, ang dulas na. So, pag gising sa umaga, kailangan makainom ako para gumanda ang pulso. Okay. At sa gabi, kailangan lasing ako para naman sa pagtulog. So, kaya walang araw na hindi ako lasing. Iyan yung natural birth. Pero salamat, napili din ito ng katawan na ito. Dahil kung hindi pumasok ang Diyos sa aking buhay, baka patay na po ako. Kasi humantong na po ako sa stage na payat na ako sa kaiinom. Paano? Hindi mo na maalala ang kumain. Basta may gin. Parang gano'n na ang buhay ko noon. Sa hinibra na lang ang buhay. Pero salamat na kahit pala ako lasinggiro noon, pinili pala ito. At nung pinili na ako ni Lord, ito na. Nasusuka na ako sa alak. Kaya nga naalala ko nung may nakatabi ako na sa jeep, lasing. Ang baho pala ng lasing. Hello, sino dito ang mga lasinggero ang asawa? Sino dito? Meron ba? Anong amoy ng lasing? Kaya nung may nakatabi akong lasing sa jeep, ganito pala ang amoy ko mga ano. Pero salamat sa Diyos. Tinanggal ni Lord lahat. Iyan po ang Panginoon pag pinili ka. Ano ba? Sarito.
You love the world because you are the world. Ikaw pala ang sanlibutan. And part of the world. Kaya hindi mo yun maiwasan. Kasi bahagi, ikaw pala ang sanlibutan eh. At bahagi ka ng sanlibutan. Okay. Your desires was, by nature, to love the world which you are a part of. Kaya mahal na mahal mo ang sanlibutan. Ha? Dahil bahagi ka ng sanlibutan. You are a part of nature. And that's your natural thing. Yan na ang buhay mo. Yung sanlibutan. Kasi bahagi ka ng sanlibutan. Kaya nga, huwag kayong magtaka kung bakit may mga taong mas mahal nila ang sanlibutan. Kasi sila pala ang sanlibutan eh. Huwag kayong magtaka dyan. Magtaka kayo kung magbanal yan. Pag yung taga-sanlibutan naging banal, yan magpagtakan nyo. Ha? Pero kung sila taga-sanlibutan na naglalasing, nabababae, susugal, sigarilyo, nature nila yan. Okay. 2:16. Your natural desire is to cut your hair. Wala na dito, no? Sexual. Ano, mahaba pa ba ang buhok natin, sexual? Baka puro chik. Dito, walang maikli ang buhok diyan. Kaya, huwag niyong babawasan yan. Amen? Ano pa? Your natural desire is to wear shorts, paint your face. Your natural desire is to be intellectual, smart man, know something better. Ayan, pataasan ba? Yung pataasan, mga nature po yan ng sanlibutan. Makilala. Higit ako sa kanya. Ay, alam ni, ang taga-Dagupan na yan. Rodi, kulukoy lang yan. Mas malalim ako dyan. Yan po ang mga nature ng sanlibutan. Gusto niyang siyang kilala. Ha? Pero sabi niya rito, intellectual naman. Matalino. Know something better than the other. That's what Eve wanted. Kaya nga ang dahilan kung bakit kumagat si Eve doon sa kasi gusto niyang maging marunong. Kasi sabi ni Satan, kapag kinain niyo ito, magiging katulad kayo ng Diyos. Biro mo yan. Magiging matalino kayo. Magiging katulad kayo ng Diyos. Iyon ang dinesire ni Eva. At katulad nung si Minaro. Kilala niyo si Minaro? Si Tradais? Kilala niya yan? Ang tingin nila sa sarili nila, sila ang pinakamagaling. Sino yun? Minaro. Si Tradais. Mga destroyer ng church. Pupuntahan ang mga pastor. Sa una maganda, yung pala, sisirain ng mga churches. Kasi ang tingin nila sa sarili nila, mas magaling sa iba. Iyan po ay ni Satan yan. Dito sa Panginoon, anong sabi ni Lord? Ang nagpapakababa, iyan ang itataas niya. Pero yung nagmamarunong, ibabagsak niya yan. Kaya puro bagsak na ang buhay nila. Ang mga churches nila, puro sira na. Layasan na yung ibang membro. Natira na lang yung mga naluluko pa nila. 2:13. That's the reason you have to be born. Ayan. Again. So, kaya pala tayo dapat maborn again kasi yung ating nature, pang satanas na nature. Amen? You have to separate. You have to die to that first husband. Kailangan magdiborsyo kayo
nung dati mong asawa. Sino yung dati nating asawa? You can't live with it. Hindi tayo pwedeng mabuhay kasama siya. You just can't say, well, I'll divorce him. Walang diborsyo, sabi niya. And hang him up here till occasion. No, sir. No writing of divorcement. He dies. Hindi pala diborsyo ang kailangan kay Satanas. Patayin mo. At ang patay dito, separate. Kasi death means separation. Hiwalayan mo ang sanlibutan. Kasi sanlibutan, Satan yan. Kaya pag mahal na mahal mo ang sanlibutan, si Satanas ang minamahal mo. Sabi niya, no writing of divorcement, he dies. The nature of the world has to die. Ayun. Kasi ang sanlibutan, si Satan, bakit si Satan? Kasi yan po yung first, kapanganakan. Si Satan po yun. Bunga tayo ng sex birth. Satan po yan. Kailangan iwanan mo yan. At ang tunguhin mo yung pagkakaroon ng pagiging new birth. Amen? The nature of the world has to die. Every speck of him has to die. Ang him dito, sanlibutan. Bakit? Si Satan po yung sanlibutan. So, every speck of him has to die. Okay. Pagpatay na, anong gagawin? You have to be reunited again with another nature, another husband. Sino yon? Na new nature, another husband, si Jesus Christ. Amen? So, eternal. Okay. 2 to 3. Now, your old book is gone. Wala na yung dati mo. Kasi tayo, sabi ko nga sa inyo noon, lahat po tayo, may kanya-kanya tayong book. Record, mula pagkabata, ni-record doon ang hanggang sa lumaki ka. Hanggang ngayon. Lahat ng ating sinalita, lahat ng ating mga ginagawa, on the record po lahat yan. Ngayon, nung nagkaroon ka na ng new birth, sabi ito, your old book is gone. Bakit gone? Binura. Itinapon ng Panginoon sa dagat ng pagkalimot. Sea of forgetfulness. Iyan na po ang nagiging buhay ng tao kapag nagkaroon ng new birth. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, si Lord, hindi siya nakatingin sa nakaraan mo pag nagkaroon ka ng new birth. Hindi niya na inaalala yun. Kung new birth ka ngayon. Pero, gaano man kaganda ang buhay mo noon, at ngayon ay dispalinghado ka, sayang yung maganda mong buhay noon. Burado. Dahil ang buhay mo ngayon iba. Pero gaano ka man karumi noon. Pero ngayon, new birth, iyan ang tinitingnan ni Lord. So wag na kayong doon sa, kasi yung mga, na pati sarili, hinahatulan. Wala pong hatol kay Lord. Ang nakipag-isa kay Lord, wala pong hatol yan. Lahat ng kasalanan yan, iyan po yung tinatawag niya justified. Parang wala kang nagawa. Pero magpatuloy ka na. Okay, sabi rito. Your name in your old has been transferred. Yung old book mo, wala na. Dahil yung pangalan mo raw sa old book, na-transfer. Inilipat. Saan inilipat, Pastor? Now you say, do you mean to tell me that my old book, God put it in the sea of His forgetfulness.
You stand perfectly before God. Perfect ka sa harap ng Diyos. Yung kasalanan mo noon, burado. Iyan po ang kagandahan kay Lord. Kasi kung, sabi ko nga sa inyo, kung ang titingnan ni Lord yung old book, hindi ako qualified. Ang dami kong kalukuhan noon. Biro mo, nung nasa kulungan ako, bininta ko yung mga higaan doon sa mga bagong pasok. Nung pauwi na rin yung binintahan ko, nagpakuha ng martilyo, tinatanggal na yung mga katri doon, narinig ng mga pulis, uuwi ko na ito. Ba't mo iuwi dito yan? Nabili ko na ito kay Boy. Biro mo yan. Pag-aari ng gobyerno, bibinta mo. Ganyang kaluko. Si Labalan. Kaya hindi ako qualified. Kung ang titingnan ni Lord, yung nakaraan ko. Saan ako papasa? Pero, salamat sa Diyos, yung nakaraan ko, itinapon na ni Lord sa karagatan. Ayun, kinain na ng balyena. Sabi niya, has been transferred. Okay. God put it in the sea of His forgetfulness. At ito mabigat, you stand perfectly before God. So, ang isang may new birth, perfect ka sa harap ng Diyos. Yung nagawa mo, wala na yan. Burado na nga yan eh. At hindi na yan aalalahanin ni Lord. Sabi ko nga kay Brother Fidel, kanina, binigyan ko ng example. Parang, ito. Ito. Kunwari, ikaw ito. Ito si Kristo. Ito Diyos. Okay. So ito sinner, ito dati. Nandito si Kristo sa gitna. Sino ang nakikita pa ng Diyos? Natatakpan na nga ni Kristo eh. So, hindi na ito nakikita. Ang nakikita ng Diyos, ito, na nasa gitna, si Jesus Christ. Iyan po ang kalagayan ng Kristiyano kapag ka nagkaroon ka ng new birth. Sabi niya, you stand perfectly before God. 2:4. Ganda nito. Now, your name is now in the new book. Matapos kang tanggalin doon sa old book, so ang pangalan mo na niya ngayon, nasa bagong aklat na. Not in the book of life, but the Lamb's book of life. So na-transfer na pala ang pangalan mo sa aklat ng Kordero. Sino yung Kordero? Si Lord. So aklat na ni Lord. Kasi ang book of life, lahat ng tao nandoon. Okay, lahat naman eh. So lahat ng pangalan ng tao nandoon. So kailangan ma-transfer sa another book ang pangalan. Kaya pag hindi na-transfer yan sa pangalawang book, papuntang impyerno yan. So, ngayon, itong nagkaroon ng new birth, na-transfer sa new book. Not the book of life, but the Lamb's book of life. What the Lamb redeemed yun. So kaya pala na-transfer ka, parang ganito. Yung singsing na nakasanla, nandun sa sanglaan, kinuha mo na, inilipat mo na dito sa kamay mo. Mula doon sa sanlaan, inilipat mo sa kamay mo. So itong kamay mo, ito yung another book. Nailipat na sa new book ang pangalan mo. Sabi nito. Not the old book of your natural union, but your new bride. Your new life is in the Lamb's book of life. Your marriage certificate. Yan. Parang, kumbaga, assurance na talagang kayo na. Sabi nila kanina, seminar ba? Kami ni Jackie, hindi kami nag-seminar. Kasi,
nung pinasiseminar kami, sabi ko, ano ba ang seminar? Para mapayuhan. Ako kako nagsiseminar, pastor kako ako. Ganun ba? Siseminar rin. Ako nagsiseminar nga sa mga kakasalin eh. So sabi niya, where your true eternal germ from the beginning takes hold. Now, ito na. You are not only forgiven, but you are justified. Amen. Romans 5:1 said, therefore, being justified by faith. At alam natin ang word na justified, wala kang kasalanan. Okay? Kaya hindi ka kasama sa hatol. Kasi paano mo hatulan walang kasalanan? At iyan ay mangyayari kapag naging kaisa ka ng Panginoon. Amen. But the word justified is though you never done it. Wala kang nagawa. Lahat tayo makasalanan. Kasi sabi ng Romans 3:10, walang matuwid. Wala kahit isa. Pagdating sa 23, for all have sinned. So lahat tayo. Pero dito, sa justified, wala kang nagawa. Kaya ngayon, kanina sabi ni Solomon, walang kabuluhan. Mayroon palang kabuluhan dahil justified ka. Okay, sabi niya. It's not even regarded at all. How is it done? In God's book of the sea of forgetfulness, your old book and marriage is divorced and dead. Hindi lang diniborsyo. Pinatay pa. It's not even in the memories of God. Parang hindi kumbaga ano ang tawag niyo doon sa nakalimutan ng utang? Na-amnesia. Pag naniningil yung Bombay, ano yun? Utang. Wala akong matandaan. So dito, hindi na yung tatandaan ni Lord yung kasalanan mo. It's not even in the memories of God. You are justified. Therefore, being justified, it was accused. Inakusahan tayo ni Satanas. You was accused. You never done it. Wala na. Tapos na ang akusasyon. In the first place, the old union is in the sea of God's forgetfulness. You wasn't married to it to begin with. He, the bridegroom, sino yung bridegroom? Si Lord. Bore your shame Himself for you. So yung dapat tayo po ang nakakahiya. Sinalo niya na yun. Yung kahiya natin, yung kamatayan natin, hatol natin, sinalo ni Lord. Kaya nga, kung hindi ka marunong magtanaw ng utang na loob, naku, ano naman ang silbi mo? Na hindi ka man lang marunong tumanaw ng utang na loob kay Lord. Sa ginawa niya. Pero mo, tayo dapat ang binilalatigo eh. Tayo dapat ang binibingbang eh. Pero hindi tayo. Lahat na ng parusa, tinanggap ni Lord. Para sa atin sana yun. Sabi niya, the bridegroom bore your shame himself for you. In your place. He took your place. For you were predestinated for him to be in his bride. Before the foundation of the world. The Bible said so. Ano yung karugtong nun? You are the predestinated seed. So kaya nga napakalaki po ng ginawa ni Lord sa atin.
Isipin mo ito. Paano natin narating itong mensaheng ito? Hindi tayo ang naghanap sa mensahe. O ba tayo nakarating? Si Lord, dinala tayo. O, may mga sarili tayong mensahe nung araw eh. O, ako, memoryado ko pa, Brad, yung mga kanta noon. Tantum ergo sacramentum novosidat ritui. Ayan. Alam ko yung mga kantang yan noon. Pero, bakit ako nandito ngayon? Dinala ako ni Lord. At ganun din kayo. So, yan po ang isang assurance na si Lord, hindi tayo ang pumipili. Siya ang pumili. Pero, gawin mo na itong makabuluhan. Yung buhay natin ngayon, maging makabuluhan na ito. Okay. Okay. How did you come to this? You were deceived into it by your first marriage. Paano? Ito na lang. Paano tayo nakarating dito? Na-deceive din tayo eh. Ha? To your adulterous parent Eve. It's no fault of your own. Ano, tayo bang may kasalanan? Ha? Yung kalagayan mo ngayon, hindi ka dito masisisi. Sabi ni Prophet, hindi nyo yan naging kasalanan. Grabe ito, no, ha? It's no fault of your own. Wala tayong nagawang kasalanan. Ha? By your natural birth, you come after Eve, who committed adultery. So si Eve po ang may kasalanan. Nadami lang tayo. Ha? That's the reason you was born an adulteress. You are a sinner to begin with. That's right. You was deceived into it. You had, no, sabi niya, no. It ain't your fault. Hindi nyo ito kamalian. So, nadaya tayo. Okay, kasi by nature kasi, yung ating pinanggalingan, yung kasalanan yun, nahawa lang tayo. Pero sabi dito, hindi na kayo sinisingil ni Lord dyan. Sabi niya, you never did it. Because that little germ that was in you was to be you before the foundation of the world. God put your name in the Lamb's book of life. So, predestination. Alam ni Lord na sa araw na darating, makakasama ka. So, kaya nga tayo, huwag tayong nawawala ng pag-asa sa buhay na ito. Ang kailangan lang, maipakita natin kay Lord na tayo nga'y predestinado. At paano natin mapapatunayan yon? Magpatuloy ka. Kasi sabi ko sa Bible study namin kahapon, natatandaan mo, Brother Pacific, lahat tayo kako nasa karera. At kailangan marating mo ang finish line. Ngayon sa karera, kumbaga sa motor, nagpapaandar ka ng motor, ang tanong, kailan ka pa ba tumakbo? Ha? Kasi sabi ko kay Brother Pacifico, kapapaandar mo lang ng motor mo. Marami ka pang dadaanan. Ngayon, ang tanong, makarating kaya sa finish line? Makakarating kung tuloy-tuloy. Pero kung pagdating sa kalagitnaan, nagpahinga ka, makapag-soft drink ka muna, naunahan ka na, talo ka na. So dito sa karirang ito, siguraduhin mo, nagpapatuloy ang takbo mo. Huwag kang susuko hanggang marating mo ang finish line. Nasa karera tayo ngayon. O paano yan? Kung tuwing may maririnig kang masakit, ako lalabay. Kasi yan ang nature ng ibang Kristiyano. Pag nasasaktan, titigil, hindi ka makarating. Kasi patigil-tigil ka. Bumalik na naman sa church. Nakarinig na naman ng nasaktan.
Mabayag. Brother, agkulalabay, mabayag. Iyan pa lang, hindi na umandar yung motor mo. Iyan pa lang. So dito, marami kang dadaanan. Kaya maging handa po tayo. Maaring sabi ko nga sa inyo, pwedeng gamitin asawa mo para tumigil ka. Pwedeng gamitin anak mo mismo. Baka pwedeng gamitin si pastor mismo para matisod ka. Pero ang isang nasa karera, hindi po yan tumitigil. Hindi niya na pinapansin yung mga masasakit. Kundi, anong sabi ni Paul? Tumingin lang kayo kay Jesus Christ dahil siya ang author at finisher ng ating pananampalataya. Huwag kayong titingin yan sa kasi ang nature ay paano ka makakaabante kung tingin ka ng tingin sa iba? Ang tingnan mo yung sarili mo. Di ba? Baka, kasi wala pong sa atin na hindi nagkakamali. Ang tinitingnan mo yung mali ng iba, ikaw, baka mas malaki bang mali mo. So, wag tayong titingin sa iba. Ang tingnan mo lang si Lord. Kaya nga yung magpasalamat kay pastor, maganda naman yun. Pero sa totoo lang, hindi ko naman kayo napagaling. Si Lord ang nagpagaling sa inyo. So, siya ang ipagmalaki nyo. Kung tayo magtitestimonyo, salamat sa Diyos. Pinagaling ako ni Lord. Okay? Wag niyong itaas si pastor na parang magaling. Wala naman akong nagawa sa inyo. Si Lord ang nagpagaling sa inyo. Okay, may napulot ba tayo? Okay. So,